nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Walhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, isang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, ngayon ay solemnidad o dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad o banal na Sangtatlo. Ngayon din ay linggo ng Basic Ecclesial Communities, ang mga batayang pamenang Kristiyano. Ialay po natin ang intensyon ngayon para sa paglago at sa pagpatatag ng mga maliliit na sambayanang Kristiyano at ang kanilang mga gawain at misyon. Mga minamahal ko mga kapatid, nagbibigay papuri tayo sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na Sangtatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ng Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawag ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo.
Kristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan, at sa pag-ibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagang dakila sa sangkatauhan. Sa panampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng paikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit, ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ang ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dakila ang amang mahal, Anak Espiritong banal, noon ngayon kailan paman. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Isus. Nang makita nila si Isus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Isus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay linggo ng Santissima Trinidad o Banal na Sangtatlo. Linggo rin ngayon sa BEC. BEC, ibig sabihin, Basic Ecclesial Communities. Mga batayang pamayanang Kristiyano o mga maliit na komunidad ng ating panampalatayang Katolika. At itong misteryo o napakalalim na misteryo at kababalaghan ng isang Diyos, ngunit 3 persona, ay napakahaba na panahon. Napakarami na po ang mga sumusulat dito o nagninilay-nilay dito. At
nagpresenta ng mga malalim na mga teolohiya at mga palaisipang mga pagninilay-nilay. Ngunit hindi talaga masaklaw at maarok ng ating ordinaryong pag-iisip bakit ang isang Diyos ay tatlo sa persona at bakit ang tatlo na persona ay iisa lang na Diyos. Bago natin tingnan ang misteryo ng Sangtatlo, atin manang tingnan ang ating mga pagbasa ngayong linggo na tinatawag nating Linggo ng Santissima Trinidad o Sangtatlo sa hanay ng taon na B. Ang ating unang pagbasa ay hango mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 32 hanggang 40. Ang focus po dito sa unang pagbasa ay tungkol sa Diyos na walang iba. Nag-iisa lang siya. Walang iba na Diyos na makapangyarihan. Siya yung nagliligtas sa bayan ng Israel. Siya yung gumagawa ng mga kababalaghan hanggang sila'y nakarating sa kinaroroonan sa pangakong lupa na kung saan naroon sila. At siya lamang ang Diyos na tanggapin at paglingkuran at walang ibang Diyos kagaya niya. Ito yung tinatawag natin na Unitarian view. Ang pagtingin na mayroong iisang Diyos, Unitarian. Pero, pag atin pong tingnan na malaliman, mayroon pong mga pagbabagong mga makikita natin sa lumang tipan, hindi lang sa Deuteronomio at sa Exodus. Basahin natin ang 5 aklat ng lumang tipan na kung saan naroon na ang pagbanggit tungkol sa tatlong paraan na ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang pagiging isang Diyos. Una, ang Espiritu na tumutulong sa panahon ng paglikha, aklat ng Henesis Kapitulo 1. At pangalawa, nung nagkasala si Adan at si Eva, na mayroong magkatawang tao na siyang magligtas. At ito yung darating na pangako na sa hula din ni Propeta Isaiah, Kabanata 7, talata 14, na manganganak ang isang babae at ang anak niya ay magiging Diyos na laging sumasa atin. Kaya sa ating salmo ngayon, 32, mapalad ang lahat ng sangkatauhan, ang bansa na hinirang ang Diyos na tunay. At itong Diyos ng tunay sa ating pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, Kabanata 8, talata 14 hanggang 17, ito naman ay focus sa Espiritu Santo. Kung ang unang pagbasa ay focus sa Diyos na Ama na tagapaglikha, ang pangalawang pagbasa ay focus sa Pneuma, Espiritu Santo. Kung ang unang pagbasa tungkol kay Yahweh, ang pangalawang pagbasa ay tungkol sa Pneuma, na ito yung ang Pneuma ay ang Espiritu Santo. Kaya, ayon pa sa sulat ni San Pablo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, maaari nating tawagin ang Diyos na Aba o Ama. At kapangyarihan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo ay maging mga anak ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay pagpapabanal sa mga anak ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kabanata 28, talata 16 hanggang 20, ang mahalaga po dito ay ang versikulo 19, Kapitulo 28 ni San Mateo, na sinasabi ng ating Panginoon, binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, isang persona. Sa ngalan ng anak, ang Ama iba sa anak. At Espiritu Santo. Dito sa versikulo 19, kapitulo 28 ng Ebanghelyo ni San Mateo, napahayag na mayroong tatlong persona ang iisang Diyos. Marami kasing mga pilosopo o mga nag-iisip na hindi po pwede yun. Kaya nga tinatawag nating misteryo. Maski si San Agustin, na siyang may malalim na pagnilay-nilay nito, ay tinutuligsa ng marami. Paano ang isang Diyos magiging tatlo? Pero kapag tingnan po natin sa ordinaryo na paraan, halimbawa, pag ikaw ay isang tao, teacher ka, isang persona yon. At ikaw ay lay minister, isang persona pa rin yon. At ikaw ay isang ama, isang persona pa rin yon. Tatlo na persona sa isang tao. Pwede ang isa magkaroon ng tatlo. Ano pa kaya ang Diyos na makapangyarihan? Pero ang atin pong tingnan dito na napakadakila ang pag-ibig ng Diyos. Na hindi lang po siya nagmamahal na isang ama na naglikha. Siya ay nagmamahal din na bilang anak na tutubo sa atin. Dahil sa paglikha niya, nilikha niya ang lahat na kanyang kawangis at larawan. Ngunit, makasalanan ang tao. At dahil makasalanan, kailang tubusin. Sino ang tutubos? Siya rin. So siya na ama na pumasok sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria sa ating kasaysayan, nagiging anak na persona. At dahil pinatay ang ating Panginoong Hesus, nabuhay siya muli, pero hindi siya tinatanggap. Kailangan niyang aakyat upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng diwa o ng espiritu. Ama, anak, at ang diwa o ang espiritu, tatlong persona na po yun, na nagpahayag siya na hindi man siya tanggapin. Umibig siya bilang tagapaglikha. Umibig siya bilang tagapagligtas. Umibig siya bilang espiritu na nagpapabanal at gumagabay sa atin upang tayo magpapatuloy sa ating pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal ng ating sarili. Itong Diyos ng pag-ibig ay hindi mapipigil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig. Kailangan niyang ipahayag ng tatlong antas ang kanyang pag-ibig bilang ama, bilang anak, at bilang espiritu na magpahanggang ngayon, nagpapatuloy sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pagpabanal sa ating lahat. Harinaway ang isang Diyos, ngunit sang tatlo na persona ay ating paniniwalaan, hindi sa pag-iisip, bagko sa ating pagmamahal, sa ating mga puso. Hindi sa ating mga pagnilay-nilay na mapanuri, bagko sa ating pananampalataya. Tanggapin natin siya na tunay na Diyos, hindi sa kung ano na mga ideya, bagkos sa paningin ng Diyos na siya'y dakila at dahil dito, siya ay Ama, Anak at Espiritu Santo para sa atin. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa lunan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nga buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang Diyos Ama, ang tagapaglikha, ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Malangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo at ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga polisiya para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Upang patuloy na lumago ang Basic Ecclesial Communities o BEC sa ating bansa at yakapin ang hamon na bumuo ng mga BEC ang mga pamayanan sa pamamagitan ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad ng banal na Sangtatlo. Patuloy naman kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaulhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan, kaisa ng anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ay ang anak at ng Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakalaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya ring naming salampatayanan tungkol sa anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iilal ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ng walang pagkakaiba. Kaya kaysa namang helsi siya awit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispong tagapangasiwa, ni Jose na hinirang na Kardinal ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghen mong aming panampalataya at huwag ang pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Diyos amay purihin, siyang tagapaglikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos anak ibigin, siyang tagapagligtas, ipagdangal si Kristo, ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan, tungong kalangitan. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo, manahan sa atin. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos amay purihin, siyang tagapaglikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos anak ibigin, siyang tagapagligtas, ipagdangal si Kristo, ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Announcement. Lubos pong ipinapaalam sa lahat ng mga nagsisimba at dumadalaw sa simbahang ito na sa darating na June 1, 2021, Martes, ay magkakaroon po ng Archdiocesan Day of Prayer and Fasting dito po sa ating simbahan
na dadaluhan ng mga kaparian ng Maynila at pangungunahan ng ating tagapangasiwa, Most Reverend Broderick Pabilio, D.D. Kaugnay po nito, wala muna tayong magaganap na misa sa ika-9 ng umaga para magbigay daan sa gawaing ito at pansamantalang isasara ang simbahan at muling bubuksan pagkatapos ng nasabing gawain. Narito po ang schedule ng mga gawain. Communal Penitential Service of Priests, Quiapo Church. Penitential Walk of Priests, Quiapo Church to Santa Cruz Church. Eucharistic Celebration, Santa Cruz Church. Mag-alay po tayo ng pananalangin at pagsasakripisyo para sa paghilom ng ating bansa, lalo na ang buong mundo. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng kulay na inyong inuupuan bago po kayo lumabas. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ang aming buong katauhan, ang pagtanggap namin sa mga banal na pagsaluhan, at ang aming pagsamba ng may panampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa araw ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayanan Kristiyano, BEC, Basic Ecclesial Communities, bilang lugar at pagkakataon upang may sabuhay ng makabuluhan ang aming panampalataya. Nagsusumama kami na maging sa gitna ng pandemya ay taglay namin ang alab ng bagong sigla sa pagpanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya, at magsikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglingkod. Ang lahat na ito ay ang aming samoy dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may karamdaman, lingapin po ang mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapahinikay, narito pa sa daigdig, maraming gumaling. Dahil sa pag-antanda mo sa kanilang kamalmahalang cross ni Kaluhati na dyan sa langit, nalikay yung pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming hinaing sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pagkundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, palangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipalangin na po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia, ang ating banal na misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno at sa lahat ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng social media at sa pamagitan ng cross-posting sa mga chapels, communities at grupo. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa ating commentator, sa ating lector, sa ating mass server, sa ating lay ministers, sa ating choir, sa ating ushers and health team, sa ating collectors, sa mga ihos at mga otoridad nagtutulungan upang magkaroon tayo ng isang makabuluhan at maayos na pagdiriwang sa kapistahan ng Santissima Trinidad, ang banal na sang tatlo, Diyos na iisa, ngunit tatlong persona. At
linggo ng BEC o Basic Ecclesial Communities o mga batayang paminang Kristiyano. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain kayong lagi sa ating Panginoon Diyos. Salamat din sa IT na tayo ay naugnay sa iba't ibang ibang dako ng mundo, hindi lang sa bayan ng Pilipinas. Salamat sa mga nagbigay ng donasyon o walang sawang nagbigay ng tulong upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga kababayan nating nahihirapan nitong napakahaba, napakatagal, napakahigpit, napakahirap na lockdown policy na sa buong mundo ang quarantine policy ng Pilipinas. Salamat sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga nag-aalay o nagpapamisa ngayong linggong ito at nitong oras. Ngayon na po ang pasba sa mga dibuto ng mga kilingan, dasalan at imahin. Sama po na ito ang pasba sa mga may karamdaman sa diriwang ng kaarawan at ng anibersaryo ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa maitan ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo ng mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ng anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat sa kanilang mga intensyon. Sa pamagitan ng benisyon ito na may mahalan ng pangako na sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,